the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Purihin ang Diyos na buhay, purihin ang Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa lahat naming mga mahal na tagapakinig. Ito po ang Jesus, the Healing Word, Miracle Hour. Malugod po namin kayong inaanyayang samahan kami sa isang oras sa karanasan ng kapangyarihan ng Diyos sa mga papuri, panalangin, at pagtanggap ng mabuting balita. Mabuting balita na nagbibigay ng buhay, sigla, pag-asa, at kagalingan. Walang iba po kundi ang mga salita ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rick Tesalona, na sasama sa inyo sa isang oras ng mga himala ng Diyos dito po sa Jesus, the Healing Word, Miracle Hour. Purihin ang Diyos at magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig. Tunay nga po na God is good all the time. At minsan na naman tayo po ay tatanggap ng mga buhay na salita ng Diyos. Umasa po tayo na even as we receive and believe ang Word of God po, nandun po ang power ni Lord to heal. Nandun ang power ni Lord to meet our needs. Nandun ang power ni Lord to save and deliver. So mga minamahal, tayo po ay umasa na ang Panginoon ay kikilos na naman sa ating pong programa. Ama naming nasa langit, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, nagpapasalamat kami sapagkat alam namin na every time we air and broadcast ang Jesus, the Healing Word, at nare-receive namin ang inyong salita, the Gospel, ay nare-receive din namin ang power niyo to save, to heal, and to deliver. So Lord, i-bless po ninyo ang aming pong mga listeners, lahat ng mga makakapakinig ng inyong Word of God ngayon, nawa ang ilaw at liwanag ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo ay sumakanila sa maamin, at ganoon din po, above all, bless your Word. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal, nung nakalipas po na Sunday, ating pong diniscuss ang pagiging Messiah ni Jesus, kung saan sa pamamagitan po niya, sa pamamagitan po ng tagapagligtas ng Anointed One na ito na ipinangako po ng Panginoon long ago sa mga patriarchs pa, sa mga propeta, na sino man manampalataya sa Kanya ay mababalik po in fellowship with God. Alam niyo po, totoo nga po na dito po sa Gospels ay napakarami. Sabi nga po ni Apostle John, mga minamahal, kung isusulat naming lahat ang mga ginawa ng Panginoong Yesus, kukulangin po ang mga pages ng aklat para aming pong itala lahat ng mga ginawa na kanyang mga milagro. Nandyan po yan sa Gospel of John. Ang importante ay ma-share o maipahayag namin na siya ang anak ng Diyos
na siya ang ipinangakong tagapagligtas na by believing in His name, believing in Jesus, at tayo ay masave. Mga minamahal, nakita natin kung basahin ninyo ang mga ginawa ni Jesus sa Matthew, Mark, Luke at John. Siya po ay walang ginawang masama. Siya po ay tumupad ng kalooban ng kanyang amang nasa langit. Tinupad ni Jesus lahat ng mga propesiya sa Old Testament. Si Jesus po ay walang ginawa kundi mangaral ng mabuting balita, kung saan ang mga tao na nawawalan ng pag-asa ay nabubuhayan. Yung pong mga condemn, yung mga tao ba na nagkasala o nasira na ang buhay, napalalim na sa paggawa ng masasama, nakabalik loob sila sa Panginoon, sapagkat ang ipinresenta ni Jesus Christ sa mga tao ay hindi isang galit na Diyos o Diyos na nagtataboy ng tao, kundi isang Ama na matagal at naghihintay palagi sa pagbabalik ng kanyang mga anak na napalayo sa kanya, o nawala sa landas. Mga minamahal, there is hope in God. There is hope in Jesus. Yung pong mga hopeless na mga may sakit, ay kanya pong pinagaling. Kahit nga po yung mga ilang namatayan, ibinalik ng Panginoong Yesus ang buhay. Yung pong mga madidilim na bagyo ay kanyang sinaway. Yung mga gutom ay kanyang pinakain. So makita po natin ang napakagandang kalooban ng Panginoong Yesus. At kung ano si Jesus dito sa Bible, kung ano si Jesus 2,000 taon nang nakalipas, sabi po ng salita ng Diyos, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi po nagbabago, bagkus si Jesus pa rin po. The same Jesus, ulitin ko po, the same Jesus na lumakad sa mga tubig, nagpagaling ng mga may sakit, siya po na nagpalayas ng mga demonyo, siya po na bumuhay ng patay, siya po na naging pag-asa ng mga nanghihina, siya pa rin po ang Panginoong Yesus ngayon, na buhay, bagaman namatay para sa ating mga kasalanan, ibinuhos niya lahat ng kanyang dugo para kahit anuman pong sumpa at kasalanan natin ay malinis. Wala na pong hawak ang diablo to condemn us. Okay? Ang Jesus pong ito ay binuhay ng Espiritu Santo. Ang Jesus pong ito ay bumangon on the third day. Ang Jesus pong ito ay nandoon, nakaupo sa pinakamataas na kanang kamay ng Ama. At maniwala po kayo mga minamahal, siya po rin ang Jesus na muling magbabalik upang wakasan lahat ng hindi magandang nangyayari dito po sa ibabaw ng lupa. Siya po rin pa rin po ang Jesus na maglalagay po at magtataguyod ng righteousness and everlasting peace sa ibabaw ng lupa. Hindi na po malayo ang mga araw na yan ng pagbabalik ng Panginoong Yesus. Pero ganun pa man, mga minamahal, pag-usapan po natin tayo, ang buhay natin ngayon, habang hindi pa siya dumarating, buhay po siya na nagbabago at tumutugon o ma-answer ng prayer, nagpapagaling. Gusto ko pong gumamit ng isang pahina ngayon. Kasi alam niyo po, pag pinag-uusapan po natin ang Gospels o mabuting balita, ang kadalasan po nating makikita dito ay 3 bahagi. Okay? Ulitin ko po, 3 bahagi pag ating pong binabaybay o pinag-aaralan ng Matthew, Mark, Luke at John. Ano-ano po itong 3 bahagi na ito? Una, sino talaga si Jesus Christ? Sino ho ba talaga siya? Yung makikilala nyo kung sino siya sa pamamagitan po ng pag-aaral ng kanyang buhay, simula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan at sa pagbuhay ng Diyos sa kanya, hanggang dun sa punto ng kanya pong pag-akyat sa langit. Okay, yun po ang unang segment ng mabuting balita. It's about the life of Jesus Christ. Ang pangalawang segment po ng gospel, mga minamahal, is about the teachings ni Jesus Christ. Tignan po ninyo kung ano ang mga itinuro, aral, at mga iniutos ng Panginoong Yesus. Sila po ay hindi mabibigat na utos. It's not even grievous. Hindi katulad po ng mga naunang mga utos doon sa Old Testament na saksakan nga po ng bagsik. Napakarami. Mahigit 600 utos. You have the moral law, you have ceremonial laws, napakarami. At expectin mo ba naman na yung tao po na nahiwalay sa Diyos, yung tao na nasa power ni Satan, yung tao po na wala pang ang isip at hindi nakakagawa ng kasalanan, may kasalanan na dun pa lang sa womb, o will you expect na mamimit niya ang ganong kadami?
mga minamahal. Nakikita lang po natin na sa Old Testament, bagaman gusto ng Diyos magkaroon tayo ng compliance at maibalik tayo sa order, pero nakita din po natin ang isang katotohanan na man is not able and man is not capable alone sa kanyang fallen state na gawin ito pong mga requirements na ito ng Panginoon. Ang kailangan muna natin ay isang tagapagligtas para tayo po ay i-rescue sa sure na kapahamakan. Ang kailangan po natin ay isang sacrifice, parang lahat ng judgments na ipapataw ng Diyos sa ating kasalanan ay mapupunta doon sa sacrifice na yon. And by that sacrifice, tayo po ay masave doon sa mga, sabihin po natin, fair judgments naman ng Panginoon sa kasalanan. And that is why Jesus became a sacrifice to save us, mga minamahal, para lang po tayo ma-justify. Okay? And then we also need a restorer. Yung power ng Creator na kung fallen tayo, hindi po siguro ninyo maaasahang tumakbo o makapagbigay ng magandang serbisyo ang isang sasakyan na nagkaroon po ng matinding sira. The same thing din po sa tao, mga minamahal. Hindi nyo po maaasahan na ang tao gumawa ng mga matitinding kabutihan na halos ma-express niya po ang katangian ng Diyos kung siya po ay hindi pa po ayos sa Panginoon. So yan po ang isang dahilan bakit si Jesus ay naparito upang tayo po ay hindi lang iligtas, upang tayo ay hindi lamang po bigyan ng pag-asa. Nandun na po lahat yun, pagalingin. Pero yun na nga is to make us whole again. Not only physical, mga minamahal. Hindi lang po physical na kagalingan, kundi yung ating pong pagkakabagsak. As God's sabihin natin, masterpiece of creation, bumagsak po tayo because of sin, ma-restore po tayo sa mas magandang katatayuan ulit. Kaya nga sinabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kahit ano pa man po ang sama, kahit ano pa man po ang pagkakasira ng buhay natin, pag tayo ay nakipag-isa kay Jesus Christ, ang lahat ng lumang bagay, bulok, pangit sa buhay natin ay nawawala at nagiging bago ang lahat. We become a new creation in Christ Jesus. If any man be in Christ Jesus, he is a new creation, a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, nagiging bago kang creation in Jesus Christ. Hindi po imposible yun. Bakit kay Jesus? Dahil ang sabi po ng Bible, sa Gospel of John, sa Colossians, chapter 1, nandiyan din po sa Hebrews chapter 1, sa Hebreo 1, Colosa 1, 1:1, at nandiyan po sa Old Testament na ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. At walang iba po yan kundi si Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang salita ng Diyos. He created all things by Him, in Him, through Him, and for Him. Ang lahat ng bagay ay nagawa, kung may gagawin man ng Diyos, it is by and through Jesus Christ. Kaya kung tayo po ay maaayos muli, kung tayo po ay babalik sa normal, kung tayo po ay mawawala lahat ng sira sa buhay natin, lahat ng kabulukan, lahat ng sakit, kung mare-repair tayo, para bang back to original creation tayo, or mas maganda pa, that can only be done by God through Jesus Christ. Hindi po nagbago ang Diyos. Ulitin ko po, mga minamahal, hindi po nagbago ang Diyos sa kanyang sistema at sa kanyang pamamaraan ng creating and recreating. God creates and God recreates and restores by Christ and through Christ and in Christ, mga minamahal. So dito po sa Bible, sa Mabuting Balita, ni Mark, chapter 2, meron pong salaysay dito, meron pong istorya, at sabi nga po dito, at nang pumunta si Jesus, I'm reading po sa Mark chapter 2 verse 1, at nang pumunta si Jesus sa Capernaum, matapos ang mga ilang araw, siya ay pumasok sa isang bahay, at ang bahay na yon ay madali pong napuno. Siksikan po ang tao sa bahay na yon. At kagad-agad nga, ang sabi po dito, dahil nga nadidinig nila na si Jesucristo ay may ibang aral, magaling po siyang magsalita, mga minamahal. Ang kanyang pangaral ay hindi normal, okay? Sabi ko nga po kanina, yung gospel is about, unang segment, the life of Jesus Christ. Second segment, the teachings of Jesus Christ or the words of Christ. At ang third segment po ay the miracles of Christ. Okay?
Buhay ni Kristo, aral ni Kristo, at mga milagro at gawa ni Kristo. Yan ang mabuting balita. So mga minamahal, nakakatuwa sapagkat pag samasamahin niyo po yung tatlong yan, ulitin ko po, pag samasamahin natin yung tatlo, hindi mo makukuha ng buo yung mabuting balita kung hindi mo pagdidikit-dikitin yung tatlong yun. So kung pinag-aaralan natin ang mabuting balita na tinawag po sa Romans 1:16, ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas ng tao ay sa pamamagitan ng mabuting balita ng Diyos, mabuting balita ni Kristo. Kaya nga sinabi po ni Paul sa wikang Ingles, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God to save men," or the power of God to salvation. Mauuna yung mga Hudyo and then yung mga Gentiles sa mga maniniwala ng mabuting balita. Bakit nga ho ba sabi ni Jesus, inuutusan niya yung kanyang mga disciples, punta kayo at ipangaral niyo ang mabuting balita. Pagalingin ninyo ang mga may sakit. I-deliver ninyo yung mga kinuha ng mga masasamang espiritu. Okay? Inaalipin ng masasamang espiritu. Buhayin niyo pa ang mga patay. So, mga minamahal, nakita po natin. Ulitin ko po, gusto po natin makuha yung pinakamaganda sa mabuting balita, then dapat po makuha natin itong tatlo. Makita natin itong tatlo. Ano po ito? Makatuto tayo sa buhay ni Jesus Christ. Sino ba talaga si Jesus Christ? Hanggat hindi po natin naiintindihan yan at nakikita natin kung sino si Jesus sa Old Testament, kung sino si Jesus sa sinabi ng mga propeta, kung sino si Jesus mismo doon sa kanyang physical na buhay, mamimiss po natin yung mabuting balita. Napakahirap pong masabi na meron ka ng salvation pero hindi mo naman nakita yung Savior. Paano ka aasa na magkakaroon ng healing kung hindi ka naman naka-encounter sa healer? Paano mo masasabi na makukuha mo yung gifts kung hindi mo nakita yung giver? Ang gifts ay binibigay ng giver. Ang salvation, binibigay ng Savior. Ang healing, binibigay ng healer. So mga minamahal, the same thing din po. Kaya may mabuting balita dahil po kay Jesus Christ. Pangalawa po, yung mga teachings niya, yung mga salita niya. Ang sabi niya, ang mga salita ko ay espiritu at buhay. Yan po ay nasa John chapter 6. Sabi, kumain ng mana o yung mga fathers ninyo doon sa wilderness, kumain ng tinapay na binigay ni Moses sa kanila. Subalit namatay sila. Pero ang tinapay ng langit ay ito. So, sinasabi po ni Jesus Christ, yung aking mga salita ay espiritu at buhay. Isang pagkakataon ng bubuhayin ni Jesus ang isang kaibigan na namatay at 4 na araw na po nakalibing, si Lazarus, sinabi po ni Jesus Christ, "Ako ang buhay at muling pagkabuhay." Sa English po, "I am the resurrection and the life." Yan po ay hindi po salita ng isang nangangarap na parabang nasisiraan ng bait. Bakit to? Napakatindi po ng mga ipinakita na milagro ni Jesus Christ. May anak ng isang widow na binuhay niya. Okay? Si Lazarus ang pinakamatindi sa lahat dahil 4 na araw na po na nakalibing. Kaya nga ayaw na nilang pabubuksan. Napakarami pong binuhay ni Jesus Christ. Yung anak po ng isang guro, na isang teacher na ang pangalan po ay Jairus. Isang religious leader po siya. Binuhay din po ni Jesus Christ. So makikita po natin yung pong widow's son doon sa Nain, yung pong daughter ni Jairus, yung kapatid ni Martha at ni Mary na 4 days na pong nakalibing na si Lazarus, nagawa pong buhayin ni Jesus Christ. Okay? So mga minamahal, sabi po niya na ang mga salita ko, sabi niya sa John chapter 11, nung bubuhayin niya si Lazarus, "Ako ang buhay at muling pagkabuhay, at ang sino man ang maniwala sa akin, kahit siya'y patay na, siya'y muling mabubuhay. At yung nabubuhay na naniniwala sa aking mga salita ay hindi na mamamatay." So mga minamahal, may buhay po ang salita ni Jesus Christ. And then pangatlo, nakita po natin si Jesus, nakita natin ang kanyang salita. Then, pag nakita na natin si Jesus, 1, pag nakidinig na natin at naintindihan natin ang kanyang salita, 2, then tatakbo na po tayo sa pangatlo na bahagi ng gospel. Ano po yun? The miracles of Jesus. The demonstration, the exercise of power. Ang kapangyarihan ng Diyos ay na kay Jesus at nasa kanyang salita. So umasa po kayo, the more you get to know Christ, the more you get to know Jesus Christ, the more na maintindihan mo ang kanyang mga salita, the more ninyong ma-experience ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. Napakarami po ang nakatanggap ng milagro sa mga salita ni Jesus. Naalala ko po, pag sinabi ni Jesus, just speak the word, just speak the word. Yung sinturyong Romano
na meron pong servant na inaapoy ng lagnat at may karamdaman doon sa bahay. Nung pumunta po yung centurion kay Jesus, sinabi niya, Panginoon, Guro, ang aking servant ay may sakit. At sabi po ni Jesus sa kanya, gusto mo ba na ako ay pupunta para pagalingin, patungan ng kamay ang iyong servant? Pero sabi niya, wag na po Panginoon, hindi niyo na po kinakailangan pumunta sa silong ng aking bahay o sa bubong, under my roof. Sabi niya, hindi niyo na po kinakailangan umalis at sumama sa akin sa bahay. Sabihin niyo lang ang salita. Nakita niyo, sabihin niyo lang ang salita at gagaling ang aking servant. Nagulat po si Jesus Christ. He was a man of authority. Sabi niya, hindi pa ako nakakita ng taong katulad nito. Sabi niya, no, not in Israel. Until yun lang time ni Abraham. Ano po? At ang sabi ni Jesus, marami sa last days ang uupong katabi ni Abraham, Isaac, and Jacob sa langit because of faith. At alam niyo po ba, kaagad-agad gumaling. Ano po? Naintindihan ng centurion na may power ang salita ni Jesus. There is authority sa salita ni Jesus Christ. Si Peter po, nung si Jesus ay lumalakad sa tubig at nakita nila na nandun siya sa gitna ng bagyo, madaling araw po yun, between 3 to 6 in the morning, ano po, at bumabagyo pa, napakadilim, at nandoon si Jesus sa gitna ng dagat, lumalakad. At sinabi po ni Jesus, ito ako. At sabi po ni Peter, Lord, gusto kitang salubungin. Ano po? Nandiyan po sa gospel account ng Matthew yan. Pero alam po natin na imposible. Pero sabi po ni Peter, sabihin nyo lang ang salita. At sinabi ni Jesus, come. At pagkasabitaw ni Jesus ng salita, si Apostol Pedro po ay lumakad po sa ibabaw ng tubig. Ganon din po, pag si Jesus ay nagsabi ng salita, mga minamahal, sa Luke chapter 5, nakakuha sila ng maraming huli ng isda. Pag si Jesus ay nagsabi ng salita na sige punuin ninyo ang mga tapayan na ito ng tubig, nagkaroon po ng milagrosong handaan ng alak, pinakamasarap na alak sa kasalan sa Cana. So makikita po natin ang mga salita ni Jesus, yun po ang gumagawa ng milagro sa buhay natin. Pag sinabi niyang magaling ka na, gagaling ka. Pag sinabi ni Jesus na magkakaroon ka ng pagkain at hindi ka magugutom, magkakaroon ka, umasa ka, pasalamatan mo ang Diyos, mga minamahal, at darating sa iyo ang mga biyaya. Hindi niyo po babasihan kung ilan. Yun nga pong 5 tinapay at 2 isda. Kung iisipin po natin, paano makakakain ng 5,000 katao? 5,000 lalaki. Hindi pa po kasama ang bilang ng mga babae at ng mga bata. So, napakahirap tansyahin. Kung 5,000 ang lalaki at kadalasan mas doble ang bilang ng babae, hindi pa kasama yung mga bata, abay, baka ilang libo po ito. Paano pa kakainin niya ng 5 tinapay at 2 isda lamang? Pero nagsalita na naman ang Panginoong Yesus. Alam niyo po, mga minamahal, sa mga oras at panahon na ito, kaya nga ang sabi ni Jesus sa John 16:33, mga minamahal, ano po, na sa mundong ito magkakaroon kayo ng maraming paghihirap. Subalit, sinasabi ko ang mga salita ko para sa pamamagitan ng salita kong yan, sa akin magkaroon kayo ng kapayapaan. Matuwa kayo sapagkat natalo ko na ang mundo. Sabi po, these things I have spoken unto you, that in me you may have peace, but in this world you will have tribulations. But be of good cheer, for I have overcome the world. Dito po nakita natin na puno ang bahay sa Mark chapter 2. Wala na pong lugar na at may 4 po na lalaki na may dala pong may sakit na nakahiga na po sa kama. No, sa dami ng tao, hindi na po sila makadaan. Pero ito po, nakita natin, isang napakagandang demonstration ng milagro ni Jesus Christ. Kawawa, ngayon pa ba kayo aatras? Ngayon pa ba kayo uurong? Kadalasan po, ang paglapit natin sa Diyos ay kagagawa ng mga tao. Yung mga dami ng tao, gawa ng tao ang nagiging dahilan para harangin tayo. Pero kung lalapit ka po kay Jesus Christ by faith, hindi po problema ang harang. Kaya puno po ang pintuan, siksikan, wala ka nang mapaglagyan. Nakita niyo po ang faith ng paralitiko na ito, itong paralyzed na ito, na nakahigan lang sa stretcher. Hindi pa, ngayon ba tayo hihinto? Kung di tayo makadaan sa pintuan, idaan ninyo ako sa bubong. So binakbak ng 4 na lalaking ito ang atop, ang bubungan ng bahay na yun na kinaroroonan ni Jesus. At dahan-dahan po nilang ibinaba ang lalaking ito na nakahiga, na wala na pong kapag-asa pang gumaling, tumayo, para bang gulay na siya. Hinihintay niya na lang siguro kung kailan siya mamamatay. Pero mga minamahal, dahil po sa act of faith, hindi pa nga siya nakapagdasal na Panginoon, patawad po, humingi ako ng tulong. The simple fact na ang taong ito ay lumapit kay Jesus because of faith,
Because of faith, mga minamahal. Yung faith, yung pananampalataya, yung paniniwala, na matinding paniniwala mo na may gagawin si Jesus sa buhay mo kahit anong dami ng harang, yun po ay sapat-sapat na because by coming to Him, mga minamahal, nakalagay po sa Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. He who comes to God must believe that God is God. At maniwala ka talaga na yung lalapitan mo ay Diyos. Pero maniwala ka rin na pag nakalapit ka naman sa Kanya, hindi Kanya pauuwiin na walang dalang milagro. So mga minamahal, he who comes to God must believe that He is God and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So paano tayo lalapit? Ang daming mga problema. Minsan hindi tayo makakapunta sa fellowship, hindi tayo makakapunta sa church dahil maraming harang. Maraming mga dahilan. Alam niyo po, may kasabihan po na sa taong may gusto, may paraan. Subalit sa taong ayaw, may dahilan. Laging may dahilan yung taong ayaw. Pero yung taong talagang gustong-gusto, kahit ano pa yung mga harang at balakid dyan, gagawa ng paraan. So mga minamahal, may awit po tayo, no? God will make a way. Ano po? If you keep coming to God, if you keep believing in God, kahit pa naharang na tayo ng pader, naharang na tayo ng tao, naharang na tayo ng dagat, naharang na tayo ng bundok, if you are coming to God, you will experience breakthrough. You will go through, you will have a breakthrough. Babasagin nyo lahat ng harang na yan, katulad ng ginawa nitong taong ito na nakahiga, wala na siyang paa na maayos para makalakad, hindi siya makalakad na maayos, walang magdadala sa kanya, sa awa na lang, pero nakalapit pa rin po. Bakit nakalapit ang isang taong hindi na makalakad? Hindi na nga makatayo. Alam niyo po ba? Hindi naman paa ang kailangan natin. Hindi naman lakas pantao ang kailangan natin. Makakalapit ka sa Diyos by faith. With faith. Through faith. Bakit po siya lumapit kay Jesus? Because He knows. Nakakaintindihan niya. Nakita niya na ang mabuting balita. Ano yung mabuting balita doon? Nakita niya ang buhay nitong lalapitan niya. Na itong lalapitan niya ang magbibigay sa kanya ng pag-asa. Nadinig niya ang tungkol sa kanya. So mga minamahal, hinihimok ko po lahat na nakikinig ngayon. Alam ko po matagal nyo na nadidinig si Jesus Christ. Alam ninyong may Jesus Christ. Ano po? May mga simbahan. Hindi naman po simbahan ang sinasabing puntahan ninyo. Hindi po simbahan ang lalapitan nyo. Bagaman sa simbahan, pwede po kayong makatuto, pwede kayong matulungan manalangin. Ano po, it's good. Ulitin ko po, hindi ko sinabing masama. Kaya lamang po kung hanggang simbahan ka lang at hindi mo talaga narating yung punto na na-experience mo yung presence ni Jesus Christ, you call on Jesus. Lumapit ka po kay Jesus, mga minamahal. Hindi lang po sa simbahan. It's good to be in the church. Hindi ko po sinasabing hindi. Napaka-importante po dahil yan po ay banal na lugar. Diyan po nagpupuri, sumasamba. Pero mga minamahal, hanggat hindi mo naabot yung punto na nahipo mo at nagkahipuan kayo ng Espiritu ng Diyos, paano mangyayari yun? Physical? Ulitin ko po, ang sabi ni Jesus Christ, ang Diyos ay hindi po flesh and blood. Hindi lang po laman at dugo. Bagaman nagkatawang tao siya, mga minamahal, at ngayon ay nakaupo na doon sa kanang kamay ng Ama, pero ang Diyos ay Espiritu. Ulitin ko po, ang Diyos ay Espiritu. At para po mahipo nyo ang Espiritu ng Diyos, ang kailangan po ay strong faith. Ulitin ko po, kailangan po ay strong faith. Kahit ano pa po yung mga imposible at para bang hindi na kayo maa-answer ng Diyos, malayo ang Diyos, hindi na ako madinig ng Diyos, keep coming to God. Huwag kang umalis, kapatid. Huwag kang huminto hanggat hindi mo nakukuha ang hinihingi mo sa Panginoon. Yun po ay nakakapagbigay sa Diyos ng excitement. God is thrilled. Ano po? Pasintabi na po sa Tagalog. Kinikilig ang Diyos pag lumapit tayo sa Kanya ng buong pananampalataya na para bang hindi ka bibitaw. Naalala ko po yung si Jacob na naging si Israel. Inapilaya na po siya, napuruhan na po siya ng angel. Hindi na siya makakuha. Kaya yung kanya pong hip bone, napasama ang suntok ng anghel na naka-wrestling niya. Pero yumakap po ng mahusto itong si Jacob doon sa angel. Hindi niya bibitawan kahit hinanghina na siya. Sabi niya, hindi kita bibitawan, hindi ako bibitaw sa iyo, hindi ako aalpas, hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo ako binebless. Nakikita po natin sa Bible ganyan. Ano po? Marami po. Yung isang bulag na nalagpasan na ni Jesus na ang pangalan ay si Bartimaeus. Bulag po siya at nalagpasan na, malayo na si Jesus. Sigaw siya ng sigaw, hindi siya napakinggan.
Pero nakita po natin, mga minamahal, na nagpatuloy pa rin po siya sa pagtawag at pagsigaw kay Jesus Christ. At yun na nga po, pinakinggan siya ng Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos ay hindi umaayaw o hindi ka aayawan ng Diyos kung hindi ka rin aayaw, mga minamahal. So wag ka pong i-stop. Keep calling, keep calling. Napakarami pong instances sa Bible na nangyayari yan. So mga minamahal, sabi ni Jesus doon sa paglapit na yon, anak, ang iyong kasalanan ay akin ang pinapatawad. Nagtataka po kayo, bakit gano'n? Hindi pa naman siya humihingi. Just by simply coming, marami pong pinatawad si Jesus na tao na hindi pa sila nakahingi ng kapatawaran, pero nakakuha sila ng forgiveness dahil po by simply coming to Him by faith. So every time we come to Jesus, mga minamahal, nililinis niya ang ating mga kasalanan. Yung kasalanan po kinakailangan kasi ma-dealt with yun, kasi yun po ang ugat ng ating pong mga sakit, karamdaman, lahat ng mga, alam niyo po, may kasalanan sa buhay natin na hindi pa po napatawad. Yan ay nagsisilbing pintuang bukas para makapasok po yung magnanakaw na demonyo, magnanakaw na diablo, makapangwasak, makasira sa buhay natin. Pero the moment na yung kasalanan po, parang puno, pag nabunot niyo po yung puno, yung ugat, patay po lahat, automatic yung mga bunga, yung resulta. So mga minamahal, ngayon po, kung gusto natin, let's come to Jesus. Inihimok ko po lahat. Believe God for a miracle. In the Spirit, nandito po ako ngayon nagbo-broadcast, pero maniwala po kayo na kung magsabay-sabay tayong tumawag kay Jesus ngayon, tatanggapin niyo po ang inyong hinihingi. Panginoong Yesus, kailangan kita. Sige po, isigaw ng puso natin, Amang Diyos, Panginoong Yesus, kailangan kita. Amang Diyos, Ama naming nasa langit, Panginoong Yesus, kailangan kita. Kailangan ko ang hipo mo. Kailangan ko ang kagalingan mo. Kailangan ko ang pagliligtas mo sa aking buhay. Panginoon, totoo ka. Nag-aahari ka. Buhay ka, Panginoong Yesus. At ito po, lumalapit ako sa inyo. Patawarin ninyo ako sa aking mga kasalanan. Linisin niyo po ako sa aking mga kasalanan upang magsara ng pintuan sa kaaway na diablo, masarahan na ang pintuan sa mga sakit, masarahan na ang pintuan sa mga sumpa. Panginoong Yesus, tinatanggap ko ang kapatawaran sa pamamagitan ng inyong dugo na ibinuhos sa Kalbaryo. Panginoong Yesus, hipuin mo ako. Pagalingin mo ako sa aking karamdaman ngayon. Tulungan mo ako sa aking suliranin ngayon. Tumitingin ako sa inyo. Hindi ka nagbabago, hindi kayo nagbabago, kayo pa rin ang Jesus na nagpagaling noon, nagligtas, kayo pa rin ang Jesus ko na buhay, tagatulong, tagapagpagaling, tagapagligtas. Purihin ka, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maniwala po kayo, mga minamahal, kung sinabi niyo po ang panalangin yan at naniniwala kayo kung sino si Jesus Christ, naniniwala kayo sa kanyang mga salita, at naniniwala kayo sa kanyang kakayahan, ngayong gabing ito, sumainyo ang kapangyarihan, ang kaligtasan, at kagalingan ng Diyos. Pinagaling na kayo ng Panginoon. Pasalamatan niyo po ng pasalamatan ng Diyos. Pinagaling na kayo ng Panginoon. Pinagaling na kayo ng Panginoon. Niligtas na tayo ng Panginoon. Ang Diyos ay gumagawa na po ngayong gabing ito. Umasa po kayo sa pamilya, sa buhay mo. Gumagawa na ang Diyos ng milagro sa buhay mo, kapatid. Buhay si Jesus. Ulitin ko po at hindi po ako magsasawang isigaw sa radyong ito at sa buong buhay ko. Si Jesus ay totoo. Si Jesucristo ay buhay. Si Jesucristo ay makapangyarihan. Si Jesucristo ay nagpapagaling. Si Jesucristo ay nagliligtas at nagbabago ng buhay. Umasa po kayo na si Jesus ay gagawa ng milagro sa buhay ninyo. Magandang gabi po sa inyong lahat at samahan kayo ng Panginoon. Amen. Amen. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word
I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Purihin ang Diyos na buhay, purihin ang Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa lahat naming mga mahal na tagapakinig. Ito po ang Jesus, the Healing Word, Miracle Hour. Malugod po namin kayong inaanyayang samahan kami sa isang oras sa karanasan ng kapangyarihan ng Diyos sa mga papuri, panalangin, at pagtanggap ng mabuting balita. Mabuting balita na nagbibigay ng buhay, sigla, pag-asa, at kagalingan. Walang iba po kundi ang mga salita ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rick Tesalona, na sasama sa inyo sa isang oras ng mga himala ng Diyos dito po sa Jesus, the Healing Word, Miracle Hour. Purihin po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at isa pong pinagpalang gabi para po sa ating mga giliw na tagapakinig at sumusubaybay sa programa pong Jesus, the Healing Word, Miracle Hour. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rick Tesalona, nasasama po sa inyo upang pag-usapan natin ang sinasabi ng magagandang salita ng Diyos at ng mabuting balita ni Kristo. Pero bago po yun, nais ko pong anyayahan ng lahat na tayo po'y manalangin. Hingin po natin ng bendisyon ng Diyos para po sa ating pong paksa sa gabing ito. Makapangyarihang Diyos, Ama naming nasa langit, nananalangin kami sa inyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, at amin pong hinihingi ang inyo pong espesyal na bendisyon sa amin pong panahon na mapag-uusapan ang inyong mga salita. Hinihingi po namin ang galaw at ang hipo ng Espiritu Santo sa inyong salita, ligit lalo na sa mga tatanggap nito at nakikinig, na hindi lamang po aral ang aming pong tanggapin, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapagaling ng aming mga karamdaman at tumutugon sa lahat ng aming mga panalangin at pangangailangan. Tunay nga po kayong ay Diyos ng mga milagro at himala, at maraming salamat po sapagkat naniniwala kaming meron pong milagro na gagawin kayo sa lahat ng mga tatanggap ng inyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal, siya po, mga minamahal, ay hindi po katang-isip lamang o kwento, mga minamahal, na walang katotohanan. Ang account ng pagkakapanganak ni Jesucristo at ang kanyang buhay at naging ministeryo sa lupa ay pinatotohanan ng mga credible historians. Isa na nga po diyan ay si Josephus, kung nadidinig niyo po, mga minamahal. Siya po ay kilala na isang historian, si Flavius Josephus, at napakarami pa pong mga dokumento na naiwanan sa buong kasaysayan ng Empire ng Rome, kung saan nagsimula, mga minamahal, ang paglago ng Christianity. Gawa nga po sa influence ng naging karpenterong ito na ang pangalan ay Jesus of Nazareth. Pero simulan po natin, mga minamahal, ang lahat sapagkat ang ating pong gospel or good news, kung saan tumatalakay ng pagdating at pagkatao ni Jesucristo. Dito po nakatala ang kanya pong buhay, ang kanyang mga turo at inaral, maging ang kanyang mga ginawa na hindi pangkaraniwan, ang kanya pong mga healings, kung saan hindi lamang po isa, kundi napakaraming mga bulag
ang nabuksang muli ang kanilang mga mata. Sila po'y nakatingin o nakakitang muli. Ano po? The blind see, the deaf hear, nakadinig ang mga bingi, ang mga pipi ay nakapagsalita. Ilang kaso ng mga hindi makalakad o lumpo o may mga paralysis o paralitiko ay nagsigaling. At nakikita din po natin napakarami pong milagro. Nandiyan ang pagpapakain niya ng 2 beses sa libu-libong tagapakinig sa pamamagitan po ng pagpaparami ng tinapay, yung multiplication of bread and fishes. At nandyan din po, mga minamahal, ang unang naitalang milagro ni Jesus of Nazareth sa isang kasalan sa Cana sa Galilea, doon po sa John chapter 2, kung saan sa kalagitnaan po ng pagdiriwang ng kanila pong kasalan o during the height ng kanilang feast or festivities, ay nagkaroon po ng shortage of wine. At dito po ay may 6 jars or water pots na pinapunuan ni Jesus ng tubig, na ang amount po ng isa is 120 liters. Nasa 120 liters po ang laman ng per jar. At miraculously, ito po ay naging wine. Napakaraming miracles na ginawa ni Lord Jesus. Nandyan din po siya po ay lumakad sa ibabaw ng tubig sa panahon pa na nagkakaroon ng bagyo sa gitna ng dagat. Nandyan din yung isang instance na si Jesus ay natutulog sa bangka kasama ng kanyang mga disciples habang tinatawid nila ang Lake of Galilee. At sa kalagitnaan po ng dagat ay nagkaroon po ng malakas na bagyo. Ginising nila si Jesus at sinaway ang bagyo. So you have healings, you have feats, mga minamahal, na defy yung pong law of nature. Sinaway ang bagyo, lumakad sa tubig, nagpadami ng tinapay, ginawang alak ang tubig. Nandyan din po ang buhayin ng isang 4 na araw ng nakalibing na patay. Mga minamahal, ito po ay hindi fantasy. Ito po ay mga historical accounts na once upon a time ay ginawa ng isang totoong lumakad sa kasama ng mga tao, si Jesus of Nazareth. Pero mga minamahal, sino nga ba talaga si Jesus of Nazareth, ang Panginoong Yesus? Ngayon po, ang nais po nating pag-usapan sa ating pong pag-aaral ngayong gabi, kundi ano ho ba talaga ang intensyon ng may kapal, the divine intent and purpose and plan ng ating Almighty God, bakit nagkaroon ng tinatawag pong kapanganakan ng Savior of mankind, ni Lord Jesus Christ. Mga kapatid, nakita po natin na tayo pong mga tao, since time immemorial, nung ang tao ay lumakad sa ibabaw ng lupa, klaro po ang pagiging mortal niya. I'm sorry, hindi po immortal, kundi mortal. Ano po bang ibig sabihin? Ang tao ay namamatay. Hindi pare-pareho ang kanilang mga takdang dates or age kung kailan sila pumapanaw, tayo pumapanaw. Meron mga pinapalad-palad nung before time ni Noah. Shortly after the fall of man kay Adam and Eve, hanggang sa panahon ni Noah na gumawa po ng ark nung time ng flood, umaabot po ang edad ng mga tao halos po sa pinakamataas ay 969. Sa mga panahon na yon, napakaiba pa po ang environment at katatayuan ng ating pong planetang Earth. Subalit matapos pong magkasala ni Adam and Eve sa pagkain nila ng ipinagbabawal na pagkain ng Diyos, ito po ay nakarecord, ang account, ang kasaysayan po nito ay nasa Genesis chapter 3. Sila po ay pinaalis sa Garden of Eden o sa paraiso. At yun na nga po ang simula ng misery ng tao.
Ang babae ay manganganak ng merong pong matinding pain bago niya mabigyang buhay ang kanyang isinilang na sanggol. At ang lalaki naman po ay magkakaroon po ng mahirap na pagpapagal or labor para lamang po masustain ang kanilang earthly life. So they were driven out and cast away from the Garden of Eden, which was then ay tinatawag pong paradise. At hindi na po natin muling nakita pa sa lupa ang paraisong ito. Bahagi ng curse ng pagkakasala ng tao, bukod po doon sa pain, and labor, pumasok yung sorrow, and then, most certain ay yung mortality ng tao. Lahat ng tao po walang exempted, mayaman, may kaya, mahirap, maharlika ka man, dato ka, hari ka, wala pong pinipili ang kamatayan ng tao. So simula po noon, ibinaba na ang judgment ng Diyos na all men will die, shall die. It is appointed for man who wants to die, and after this, the judgment. At mga kapatid, hindi lamang po sa kamatayan pisikal. Ang pinakamahirap na uri ng kamatayan ay yung tinatawag pong second death or eternal death, kung saan ang tao ay for the rest of eternity mahihiwalay sa kanyang Creator. At doon po ay wala na pong kamatayang pisikal. Gawa nga po ng tayo ay spiritual na. Ito po ay wala ka ng saysay pa na mabuhay. Maraming sinasabi na meron pong gihina o impyerno na pagtatapunan ng mga kaluluwa na hindi naging tama ang kanilang standing at position sa Diyos. Mga kaluluwang unsaved, mga kaluluwang lost, mga kaluluwang hindi na patawad o nalinis ang kanilang mga kasalanan. So dito po dadalhin ang mga taong ito. Nakakalungkot po na katotohanan yan, pero bago pa man tayo sumapit o dumating sa judgment na yon sa araw ng ating kamatayan, ang ating pong pansamantalang lupa sa earth ay napakarami rin pong mga paghihirap. Nandyan na ang iba't ibang uri ng sakit, nandyan ang iba't ibang uri po ng mga pagsubok. Kaya sa madali pong salita, halos nawalan na po ng saysay or meaning ang existence ng tao sa lupa. Sa simpleng tayo ay nagkasala at napalayo sa Diyos. Mga minamahal, ang Diyos ay Diyos na hindi po basta-bastang gumigive up sa kanyang plano. Sapagkat hindi po kasama sa plano ng Diyos na ang tao ay mawasak, mawalay sa Kanya. Una pong plano ng Diyos sa tao is we will make man or let us make man in our image and likeness. Gawin natin ang taong katulad sa ating wangis at larawan. Sapagkat plano ng Creator God natin na tayo po ay mag-enjoy ng immortal and eternal life. The very good reason to live, mga minamahal. The purpose is to fellowship with God. Ma-enjoy natin mismo yung ating pong Creator. At kasama po doon, you have the French benefits. Nandyan po ang abundansya, ng ang blessing spiritual and physical. Hindi pinlano ng Diyos na tayo po ay maghirap at papakin o unti-unting kainin ng mga sakit. Hindi pinlano ng Diyos ang mga wasak na relationships. Hindi pinlano ng Diyos maging ang tayo po ay itapon sa impyerno or gihina, hell, or lake of fire pa. Dami nyo po pwedeng itawag sa ganito. Wala po sa original na plano at intent ng Diyos yan. At katulad po ng isang loving Father and all-wise God, sa kabila ng ating pong disobedience at pagkakahiwalay sa Diyos, wala tayong makitang solusyon para makabalik to make our way back doon sa ating pong original glory. So, ang Diyos na natin, katulad ng isang relo, kunwari meron po kayong biniling wristwatch o isang appliance, yan po ay meron pong specification kung ano ang magiging talagang
function ng inyong biniling item. Kung yan po ay clock or wristwatches, ay talagang ang design po dyan is to keep time, accurate time. Subalit kung ito po'y nagluloko na, broken, hindi po kaya niyang ayusin ang kanyang sarili para ma-restore ang sarili niya sa original state niya at to begin functioning sa dapat po niyang function. Kung kayo po'y bumili ng cellphone o ano pa po ang appliance, pag ito po'y nasira, hindi po o wala po itong kakayanang ayusin ang kanyang sarili. It remains broken by itself and it cannot by itself, mga kapatid, restore or repair yung sarili niya. Ganon din po ang tao, kahit ano pong gawin natin at maisip nating maganda, ay kulang para po tayo makabalik sa magandang pagkakalagyan o pinagkalagyan sa atin ng Diyos. Actually, ang tunay pong kalagayan na yon ay hindi lamang po sa Garden of Eden, kundi yung ating position at place in God mismo. So, because of sin, at ang Diyos po ay tinatawag pong Holy, Holy, Holy God. Sabi nga po death ang ipinasang sentensya sa lahat ng tao na nagkasala. All have sinned, sabi po ng Biblia, and fell short of the glory of God. There is none righteous, no one is righteous, no, not one. And the wages of sin is death. So lahat ng tao nakatakda, mga kapatid. Napakarami po. The misery and the sorrow of life na wala na po ng essence. Subalit, katulad po ng mga bituin sa gabi, na kahit ano pa man pong dilim ng gabi, ay meron po kayong makikitang liwanag. Naglagay ang Diyos ng mga pangako na magsisilbi pong ilaw o tanglaw o liwanag na kahit na pagkadilim-dilim at pagkalayo-layo na ng tao, ay meron pa pong pag-asa na iniwan ang Diyos sa tao para makabalik sa Kanya. Ito po ang pag-asang merong isang Mesaya o isang tinakdang panahon ng pagpapadala ng Diyos sa magiging perfect sacrifice upang madil ang kasalanan, mga minamahal. At ito po ay ang pagbubuhos ng isang banal na dugo. Upang linisin ang dugo o ang buong sala ng sangkatauhan. Kinakailangan ang dugong ito ay walang kasalanan. Wala po siyang pinagmulang earthly father. Si Jesus Christ, mga minamahal, ay wala pong earthly father. Sa panahon ngayon, makikita niyo po na may mga ebidensya or evidences na pinag-aaralan ng mga scientifico o ng mga scientists tungkol po sa DNA ni Jesus. Nandoon na po ang iba't ibang blood samples. Paano ba nila nakuha? Ay ito po, napakarami pong kasaysayan. Nandyan na po yung blood stain na kinuha nila doon sa Shroud of Turin na pinag-aaralan po ngayon ng mga dalubhasa. At maging yung blood stain sa Golgotha, doon sa cross na bumababa po doon sa malalim na kuweba kung saan itinarak nila ang cross, ay nakakuha po sila ng blood stain all the way sa Ark of the Covenant sa ilalim. At nakikita po doon ng mga scientists sa Tel Aviv. Pwede po ninyo itong makita sa mga documentary. In fact, feature na po ito sa History Channel, sa National Geographic, maging sa Discovery. At may mga ilang mga links katulad po ng Ron Wyatt Archaeological Discoveries tungkol sa Israel. Ay sa YouTube, pwede nyo rin pong makita na pinag-aaralan na pong mabuti ng mga experts sa science at lahat sila ay nag-agree na wala pong human father ang sino man nagmamay-ari ng dugo na yon na bumababa doon sa Golgotha, pababa doon sa maging sa Shroud of Turin na blood stain. DNA, hindi po nila makita ang blood on side ng Ama. At si Jesus ay walang ama na pisikal, sapagkat ang kanya pong Ama ay walang iba kundi ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang naging dahilan ng kanya pong pagkatao. Sa Genesis, nung ang Diyos ay nagsasampa ng parusa kay Adam and Eve, mga minamahal,
ay unti-unti at isa-isang ibinaba ng Diyos ang judgment niya. Pinasimulan niya sa ahas, sa serpent, na ito po'y gagapang for the rest of its life. At kakain siya ng alabok. Ang babae ay sinampahan din po ng judgment ng Diyos sa labor and pain sa panganganak. At gayon din ang lalaki, na siya po, mga minamahal, ay out of the sweat of the brow they will eat bread. Ibig sabihin ay sa matinding hirap bago po makakuha ng pag-sustain. Mahirap na pagtatrabaho, at sa kanilang lahat ay isinintensya ng Diyos ang tiyak na kamatayan. Subalit nung ang Diyos ay nagpapasa ng judgment kay kay Eve at doon sa serpent, ay nagsalita ang Diyos ng isang pangako. Isang araw, ang seed of the woman ay darating to destroy or to crush the head of the serpent. Ang binhi o ang punlay ng babae, alam po nating imposible yon, sapagkat ang mayroon pong sperm ay ang lalaki. Ang salitang sperm ay galing po sa salitang Grego na ibig sabihin ay seed sa English, wikang English. Ang babae po ay pwede pong magbuntis, subalit hindi po sa kanya ang sperm. Ang sperm ay sa kanya pong kabiyak na husband o lalaki. Kaya nga po tinatawag na seed of Abraham or seed of David. Pero hindi po pwedeng masabing seed of the woman. Sa unang pagkakataon, ang Diyos ay nagbigay na po ng hula at pahayag na may darating na isang tao na magiging tao, anak ng babae, pero hindi anak ng isang lalaking tao. Ang anak ng babaeng ito, ay dudurog sa ulo ng ahas. Subalit makakagat ng ahas ang kanyang sakong, ang kanyang heel, ang kanyang parting paa. So ibig sabihin po sa conflict, sa gera, sa wakasang pagtatagumpay ng Diyos para wasakin o wakasan ang power ni Satanas sa tao, ay magkakaroon po ng suffering ang ating Messiah. Makakagat siya sa parting paa. Alam po natin, mga minamahal, na ang kagat ng ahas ay meron pong tiyak na kamatayan, sapagkat ito po ay may venom. At nakita po natin na nagawa sa isang pagkakataon na ang Panginoong Jesucristo ay nasentensyahan ng kamatayan. Kinakailangan ng Diyos na makapangyarihan ay maging mortal, sapagkat bilang Diyos, hindi po pwede at posible na siya po ay magbuhos ng dugo, sapagkat ang Diyos ay espiritu. Wala pong laman, wala pong muscle, flesh at blood ang isang espiritong Diyos. So, inaako ng Diyos sa kanyang mga salita, sapagkat wala pong ibang tagapagligtas. Alam niyo po ba na kung babasahin ninyo ang salita niya sa Lumang Tipan, sa Old Testament, sa buong Old Testament, hindi ko po sinasabing New Testament, maging sa Ten Commandments, inamin na po ng Diyos na siya po isang silosong Diyos. Sa kanya pong mga salitain, doon pa lang kay Moses, hanggang kay David, hanggang kay Prophet Isaiah, pinapaulit-ulit ng Diyos na walang ibang tagapagligtas. Iisa lang ang tagapagligtas. At yun po'y walang iba kundi ang makapangyarihan Diyos. Subalit maliligtas niya ang tao doon sa mismong demand na kanyang hiningi, na ang tanging makakapagligtas sa makasalanang tao ay ang mahugasan sila ng isang malinis na dugo. So kung ang Diyos ay umaakong walang ibang tao at walang sino man, espiritu, anghel o ibang Diyos na makakapagligtas maliban ng kanyang sarili, di sa madaling salita, Diyos din ang gagawa upang malinis tayo sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang kaligtasan natin ay sa pagkakalinis ng ating kasalanan. At magagawa lamang nga po yun sa pagbubuhos ng isang banal na dugo. At ang Diyos ay nagsalita na siya lang daw po ang magliligtas. So, bilang Diyos, hindi po niya kaya na wala kasing dugo ang Espiritu. Subalit bilang Diyos na tagapagligtas at siya ang magliligtas, uulitin ko po, siya ang magliligtas, walang iba. Hindi niya ibibigay sa kamay ng mga anghel, wala siyang ipinangakong anghel na magliligtas.
Wala rin siyang ipinangakong taong magliligtas. Ang sabi po ng Diyos sa Isaiah, even I am the Lord, and besides me, there is no other Savior. Besides, before and after me, there is no other God. Walang ibang tagapagligtas kundi ako. So mga minamahal, kinakailangan ng Diyos na gumawa ng isang hakbang. Upang maligtas ang tao. Ito po ay ang isalin o ilagay niya ang kanyang sarili sa katawang lupa na meron pong laman at dugo. Isang tao, mga minamahal, na wala pong ama kundi siya mismo, at isang dugo na wala pong trace ng sin. Pagpapatuloy po natin, napakaraming hula ang sinabi ng Biblia para po ang tao ay maligtas at mapanumbalik sa Diyos. At yun pong mga pangako na yan at propesiya ay sa pagkakapanganak at pagdating ni Hesukristo. Siya ang salita ng Diyos na sumasa Kanya nung lalangin pa ang lahat ng bagay. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by Him, and without Jesus, the Word, wala pong nagawa. There was nothing there. Okay? In Him was life, and His life was the light of men. So kung the Word was God, and the beginning, the Word was with God, and by Him all things were created, paano natin ipapaliwanag ang John 1:14? And the Word became flesh. At ang salita na Diyos mismo ay naging laman at sumama sa atin. Dwelling with us, in our midst, amongst us. In flesh form. Kaya napakarami pong hula na nagsasabing si Hesukristo ay Diyos. Mga minamahal, tanggapin natin ang pangakong ito. Dito nagwawakas ang lahat ng ating kasalanan, ng ating sakit, karamdaman. Sabi nga po, kung tinawag si Jesus na Word of God and the fulfillment of the plan in the Word of God, Logos po ito. Isang salitang Greek lang po ito, Logos, living Word. Sinabi din po sa Psalms na He sent His Word and healed them from their destructions. Panginoon ng mga Panginoon, siya nawawasak sa kapangyarihan ng kasalanan at ni Satan. Siya na magbibigay ng kagalingan at buhay na walang hanggan sa lahat ng tao. You sent your word and healed us, delivered us from our destructions. So mga minamahal, sa gabi pong ito, pansamantala tayong magwawakas sa isang panalangin. Binigyan tayo ng regalo ng Diyos, at ito'y walang iba kundi ang kanyang sarili mismo sa isang pagkatao ni Hesukristo. At mga kapatid, gagawin ba nating pagsarahan ng pintuan si Jesus katulad nung siya ipinanganak sa Bethlehem? Nung siya po ay ipinanganak, wala pong bahay na bukas para siya po ay tanggapin. Kaya ang Panginoon ay naipanganak sa sabsaban. Ngayon po, patuloy pong naghahanap ang tagapagligtas na yan ng kanya pong mapapasok na tahanan. At yan po walang iba kundi ang ating mga puso. Mga minamahal, pag tinanggap nyo ang Panginoong Yesus, tinatanggap nyo ang buhay na walang hanggan, ang kapatawaran ng kasalanan, tinatanggap nyo rin po ang kagalingan sa inyong mga sakit at karamdaman. Ngayon po, kung gusto nyo tanggapin ang magandang regalo ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, at gumaling kayo sa inyong mga sakit, at umayos ang ating katatayuan sa Panginoon, sabihin nyo ang simpleng panalangin ito, sabayan nyo po ako, atin pong lapitan ng Diyos, atin pong sabihin ito sa Kanya, intindihin natin ang pagmamahal niya. Ama, Amang Diyos, maraming salamat sa inyong dakilang pag-ibig sa akin, na ako po ay nakatakdang mamatay, hiwalay sa inyo, naparusahan dahil sa kasalanan, napakaraming sumpa, subalit ito po ay nagwawakas sapagkat ipinadala ninyo ang tagapagligtas na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at dugong ibubuhos sa krus, ako'y mapatawad. Panginoong Yesus, tinatanggap ko kayo bilang regalo ng Diyos Ama sa akin. Kayo na po ang aking tagapagligtas. Salamat sa paglilinis ng inyong dugo.
Dito po kayo pumasok sa aking puso at maghari. Tinatanggap ko ang kagalingan, tinatanggap ko ang kapatawaran, tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa mayamang biyaya at pagpapala ng Diyos na tinatanggap ko ngayon kay Yesu Kristo. Amen. Amen. Makapangyarihang Diyos, idinadalangin ko ang lahat ng mga sumama sa panalangin. Ama, kung paano nyo ipinadala ang buhay na salita ng Diyos sa katauhan ni Yesu Kristo, ipadala nyo sa mga nakinig at sumama sa panalangin ito ang kagalingan ng kanilang mga sakit, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang isang bago at masaganang pamumuhay. Nawa ang himala ng Diyos ay maranasan ng lahat ng mga lumapit sa inyo at tumanggap sa inyong dakilang regalo. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sa inyo ang pasasalamat at papuri, Ama, sa pangalan ni Jesus. Si Pastor Rick Tesalona, samahan po ninyo kami sa aming po mga gawain sa Apostolic Church of Jesus the Messiah. Pagpalain po kayo ng Diyos na buhay.